Ayan, so ito yung i-DIY natin ngayon mga idol. Ayan, so ito ay e-bike battery. So hindi ko alam kung anong model ito, pero ang pagkakaalam ko, ito ay sira na at na-disassemble na ni idol, no. So wala nang laman to mga idol. Ang laman na lang nito yung BMS niya at saka yung control na ito dito. So ang gagawin natin dito ay i-rebuild natin yung kanyang battery pack kasi pinalawang na. Ayan. So ang gagamitin natin syempre ay 18650 na si Pink. Ayan. So ito, ang capacity nito mga idol ay 2600 mAh at syempre ang full charge nito ay 3.2 volts. So importante dito bago kayo mag DIY ng inyong e-bike battery ay alamin nyo muna kung ilan ang capacity ng inyong e-bike battery at kung ano ang specification nya. Pero ito, ang specification nito ay 54 volts ang full charge nya at 48 volts naman ang low bat nya. So i-rebuild natin yung kanyang battery. So ito dahil 54 volts itong e-bike battery nya, at gagamit tayo dito ng 52 pieces na 18650. Ayan. Sundan nyo lang itong ating tutorial kung gusto nyo magkaroon ng basic knowledge sa pag-DIY ng e-bike battery. Siyempre, lalaban na naman yung ating spot welding machine. Ayan. So, kung wala kayo nito, ilalagay ko sa description yung link nito mga idol, no? Kung saan ko nabili. Para meron din kayo kung gusto niyo mag-DIY. Pwede rin kayo mag-solder mga idol kung yun ang trip nyo. Depende sa inyo. Pero ako kasi ito na yung ginagamit ko kapag mga 18650. So syempre hindi rin pang 18650 yung gamit nito. Meron din kasi mga LiPo4 na flatheads, no. Pwede yun. So ang gagawin natin dito sa e-bike battery bank. So dahil 52 pieces ito, gagawa tayo dito ng 4P13S. Ayan. So 4P, apat muna. Meron na akong nagawa dito mga idol nung tinesting ko. Ayan. So ganito yung kanya magiging labas. Nakaparallel na siya ng apat. So meron pa tayong 12 piraso na gagawin na ganito para makabuo tayo ng 4P13S. Ayan. So syempre parallel muna natin. Gawa muna tayo ng parallel connection. Ayan. And then syempre nakalimutan kong sabihin mga idol, no, kakailanganin nyo rin ng tabbing wire. So ito yung tabbing wire na gagamitin ko. Wala akong 1P kaya itong 2P na lang gugupitin ko na lang dito. Ayan, pa ganyan, no. Ayan. So ang kapal nito syempre ay 0.2 mm yung kapal niya. Ayan, makapal-kapal na to mga idol. So ilalagay ko lahat ng materyales sa comment section at saka sa description, no. Para kung gusto niyo bumili, gumawa, mag-DIY. Pero syempre, disclaimer lang mga idol, mag-iingat kayo sa inyong pagdi-DIY, lalong-lalo na sa mga hindi pa gaanong kabisado, no. So panoorin niyo tong tutorial para magkaroon kayo ng idea, or kung magpapaayos man kayo, at least meron kayong idea, no. Yung ayaw niyo sundan, or kung gusto niyo lang panoorin. Yan, so set natin sa number 7. So try natin sa number 7 kasi makapal-kapal itong tabbing wire natin. Pwede rin mga gumamit ng makapal na wire or solder nyo na lang kung wala kayong ganito na spot welder machine. Pero mas advisable ko gumamit na lang kayo ng spot welder machine para sigurado yung pagkakahinang niya. Kasi minsan kapag soldering at hindi nyo pa ganun kagamay yung mag solder ay hindi ganong didikit, no, or hindi masyadong dikit yung pagkakasolder. Tsaka mas mapapabilis din kayo mga idol kung meron kayong mga ganitong gamit. Yan. So tapos na tayong makapag parallel ng ating mga batteries mga idol. So ito na
yung ating 13 pieces na nakaparallel ng apat na mga baterya, no. So ito ipapaliwanag ko lang mga idol, no, kasi marami sa atin pang mga idol dyan na nag-aaral pa lang na mag DIY, so medyo nalilito pa lang sila sa parallel at saka series kung paano ba mag-compute ng capacity, no. So ito, ang isang battery nito ng 18650 natin ay may equivalent na 2600 milliampere. So sa AH yan, 2.6 AH lang ang isa. Yan. So ang ano nito mga idol, ang computation nitong apat ay 2468, bali 8 AH or 8000 milliampere plus ang capacity nitong apat kasi pinarallel natin. Ngayon kapag ka magka-C-series ka naman, depende naman kung anong voltage ang gagawin mo. So for example, dito kasi sa 18650, para makabuo ka ng 12 volts, ang kailangan mo lang ay 3 piraso na 18650. Unlike sa mga LiFePO 4, ang kailangan mo naman ay 4. Kasi dito, ang voltage nito ay 4.2 volts. So times 3 yun, magiging 12.8 volts. Or 12 volts ang magiging kalalabasan niya. Unlike kasi sa LiFePO 4 mga idol ay 3.6 ang isang battery. So kailangan mong 4 para makabuo ka ng 12 volts. Okay. So balik tayo dito, no. So kapag ka nag-series ka kasi ng battery mga idol, positive to negative, positive to negative, hindi plus yung capacity ng battery nyo. Ang mag-a-add lang ay voltage. So capacity or anong tawag dito, ampere is the same pag nag-series ka, and voltage adds up. So kapag nagparallel ka naman, ampere is magdadagdag yung amperyahe mo, pero yung voltahe mo ay pareho lamang kasi pinarallel mo lang siya, unlike kapag ka nag-series ka. Okay, so sana hindi kayo naguluhan sa aking explanation mga idol, no. So kapag ka magdadagdag pa kayo niyan ng inyong capacity, ay siyempre mag-a-add lang kayo niyan. Ayan, ipaparallel nyo ulit yan, ganyan. So pare-parehas na negative dito sa taas at pare-parehas na positive dito sa baba. Ganon ang parallel. Ayan, so magsi-series na tayo mga idol, no. So lagi nyo tatandaan, wag lang kayong magbabaliktad dito kasi medyo nakakalito kapag nakatabing wire na kayo. So kailangan nyo munang testerin o kailangan nyo siguraduhin yung terminal ng inyong battery ay positive at sa kabila naman ay negative. Ayan, so ito yung negative ko dito, ito yung positive. Ayan, so ganyan lang. Nakalimutan ko sabihin mga idol, kakailanganin nga rin pala natin ng fish paper. Ayan, so dagdag na rin natin yan sa ating materyales, no. Ilalagay natin yan sa pagitan ng bawat baterya para maiwasan natin yung at least meron tayong protection sa bawat pagitan ng baterya. So ito na rin yung ating mga ibang tabbing wire. Ayan, so ginupit ko na rin para saktong sakto dito pang series natin. Ayan. Yan, so babalik na rin naman natin ngayon mga idol. Dito naman tayo maglalagay ng kanyang series. So nag-iingat kayo dito kasi naka-series na yung kabila.
Yan, so malapit na tayong matapos dito sa ating pagsisiris mga idol, no? So ulitin ko lang, disclaimer lang sa mga magdi-DIY, no mga idol. Please lang mag-iingat kayo sa inyong pagsisiris. Huwag kayong bara-bara kasi once na mapagdikit nyo ito tsaka ito dito sa sa mga positive tsaka positive, sa mga hindi dapat kapag napagdikit nyo yan sa mga hindi dapat magdikit, ay siguradong sabog yan mga idol sa harapan nyo. So please lang mga idol, iba yung pag-iingat ang kailangan kapag kayo ay magdi-DIY, lalo na pinag-uusapan natin dito ay battery, tapos high capacity at saka high voltage. So siguradong mga idol, asahan yung magkakaproblema kayo dyan sa ginagawa nyo kapag kayo ay bara-bara. So ingat-ingat lang mga idol. Ayan, so last series na natin, and then tetesterin na natin kung meron tayong 50 volts mahigit sa ating battery bago natin isalpak yung kanyang BMS. So nga pala, idagdag ko lang mga idol, no, kung itong battery kasi nito na dati niya ay 18650, kaya 18650 rin yung ating ipapalit. So kapag yung babaklasin nyo 18650 yung laman, ay pasok na pasok yung 18650 rin na ipapalit nyo. Okay, so tapos na tayo sa ating pagsisiris. Ito na yung ating 52 pieces na 18650 na battery na merong capacity na 2, 4, 6, 8 8,000 milliampere mahigit. Ayan, so 54 volts ito. Ito yung ating negative at yung positive natin nandito yan sa ibaba. Ayan, nandito. Testerin natin kapag meron na tayong 54 volts dito. So ito yung ating negative, and then sa baba yung ating positive. Ayan, so meron na tayong 46 volts. Ewan ko lang kung nakikita nyo. Ayan. Ayan, 46 volts. So medyo low bat pa to, no? Kailangan pang ma-charge. So okay lang. Ayan, so okay na tayo. Bali puputulin ko muna dito yung ating video mga idol kasi masyado nang mahaba, no? So tutuloy natin ulit sa ating next video. Okay.